Hi guys and welcome back to Tarot Page Philippines. And for this video, gawin po natin ang weekly horoscope for March 3 to 9 para po sa may mga Sun, Moon, and Rising sign na Scorpio. So kung bago ka sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and like this video as well. Kung hindi nyo po alam yung Sun, Moon, at Rising nyo, importante siya. Sa dulo po ng video, you have a link po para dito. Panoorin nyo po yun. And the readings are for guidance purposes. Use your free will wisely. And open na po ang ating membership kapag nag-click ng join button, hindi ka at naging member. Magkakaroon kayo access sa ating extended readings, pati din po sa ibang mga benefits po dito. At kung kailangan nyo po ng private reading po, or one-on-one reading, or spell works, message po kayo sa ating Facebook page. Link is in the description, and isa sa mga admins po natin ang tutulong sa inyo. Donations, pwede po nyo gamitin yung thanks button sa baba, yung parang heart. Hi, Scorpio, my dear, how are you? Tignan natin. So, we have here is, si Migay po yun. Hindi ko alam yung problema niya. So, meron po tayo ito is the Knight of Wands. So, how are you? We have here and chaos and conflict. Ang hirap na minsan, yung parang, kailangan mong kumalma, na parang everybody around you, lahat na lang tao, nasa taranta state, andoon na feeling overwhelmed ng mga tao, ang daming iniisip, pero deep inside, you're trying to protect your inner peace. Kasi ang sa inyo, ang point nyo kaya ginagawa to, ang hirap mag-isip kapag you are overwhelmed by your emotions, by problems. Andoon na, okay, sige, yan yung mga nangyayari, yan yung issue, yan yung problema. Wait, isa-isahin natin yan. And hindi mo afford na ma-involve yung too much emotions mo din. Hindi mo kaya, hindi din, well, may point ka naman din, di ba? Kumbaga, andito yung point na lumalabas ka sa pagiging Scorpio mo as a water elemental, which is about emotions. You're trying to go above that. Pinipilit mo na maging mas angat doon. Pinipilit mo na magkaroon ka ng logical perspective sa mga bagay-bagay. And andoon din, with the Knight of Wands, iniintindi mo ano ba yung mga bagay na nangyari sa nakaraan. Ano ba yung yun na yan eh. Siguro, parang ano siya, sa Six Sigma yung root cause analysis. Ano ba yung naging dahilan? Bakit umabot sa ganyan? Ano ba yung mga naging series of actions, mga naging desisyon? Ano yung mga bagay-bagay na yun na nakadagdag at nakaapekto? Bakit nagkaroon ng ganyan? You're trying to find kung paano ma-reverse to. You're trying to find kung paano mo maisasaayos from the main issue itself. Mahirap siya, pero tama na may ginagawa mo. And that's good to know. Pero what's crossing you? So we have here the Five of Cups and go the distance. Ayun lang. There's too much, alam mo yung point na ang dami may mga tao na naman na ginagawa ka ng backup resort. Ginagawa ka na naman na sandalan. Ginagawa ka na namang reserba. Pangit pakinggan, pero totoo. Na, yung pangit yun, tipo, oy, wala akong makasama, si Scorpio na nga lang. Ay, wala kasi ganun. Pwede na, si Scorpio. Parang, no one deserves to be like that. And andun kasi na, hindi mo siya napapansin masyado kasi, hindi ka nga masyado nagja-jive with your emotions muna. You're trying to be logical. Nakikita mo, doon yung point na you are looking, okay, magbe-benefit siya sa akin, and maybe someday, magbe-benefit ako sa kanya kasi gato, kasi ganyan. Pero andun kasi yung salitang maybe, baka. Diba? So, andun yung point that with the Five of Cups din, pinapakita dito ng cards na you need to also use your emotions. So, medyo balance din tayo. If you feel that there is already this inconsistency, alam mo, umalis ka na. Yun lang yung masabi ko. And with the go the distance, alam mo naman na, andun kasi na there's a lot of things going on around you, and ang dami mo rin ginagawa. You know what? It's also a good time na since you're going, sabi ng card na go the distance, dahil mong ginagawa, take time to go out really and relax. Huminga ka. Magkaroon ka ng breather. Magkaroon ka ng moment na ako muna. Bahala kayo dyan. Para
magiging solo muna ako. I want to be me. I want to take care of me muna. Now, connected din to sa desire card mo, we have here the Four of Wands and Truth Be Told. Okay. So, andun kasi na ang dami mong plans, ang dami mong gustong i-accomplish, may mga dreams na hindi mo na alam paano mo to sisimulan, hindi mo na alam paano mo siya gagawin. Nagkakaroon ng moment na kakaisip mo ng plans, nagiging plans na lang talaga siya. Actions is also needed. And andoon na, with the truth be told, tama naman, naghihingi ka din ng mga signs from the universe. Sa mga bagay-bagay kung gagawin mo ba to, or ititigil mo na to. And advices from people, sinasabi dito, especially those na may tiwala ka, it's also a good way to get those signs. Actually, according here, din sa card ng Truth Be Told, yung mga hinahanap mong sagot is already inside of you. Sometimes, it's a matter of asking the right questions. Kaya may mga tao din sa paligid mo, kaya siguro, anong ginawa ng universe, set up na there are people around you na kapag silang kausap mo, most of the time, they ask you a series of questions and ikaw din mismo nakasagot ng tanong mo. Because you have the answer all along. Ikaw lang naman minsan na siguro overwhelmed ka na rin because of the task, duties mo, responsibilities mo, and nane-neglect mo that you also have that capacity to resolve and answer the questions you have inside you. Now, your foundation here is the Lovers and flexibility. Well, tama ka din naman. Don't settle for anything less. Kumbaga, kung ito yung standard, then doon tayo sa standard. Kung ito yung bar na nakaset para sa quality ng isang bagay o isang tao, go for that. Huwag mong hayaan, tama naman na yung tipong, yung ang dami kasi inyo, alam nyo naman yung capacity nyo, alam nyo naman yung worth nyo. Actually, nakakatawa lang din kasi, ang dami din sa inyo dito, na parang wala lang pag may mga sinabi sa inyo, hindi kayo nagre-react about it, but an inner part of you is reviewing, tama ba to mga to? Tama ba yung mga ganyan? Or okay ba siya? Kasi, para nagre-reflect ka, nagkakaroon kayo ng self-reflection, especially yung may mga moon and Scorpio. Nagkakaroon kayo ng mga reflection about it. And that's a good thing to do. Kasi, ibig sabihin nun, ino-open mo yung sarili mo to be vulnerable and to counter, kumbaga mag-check and balance ka doon sa mga pinapasa din sa'yo. But filtering it is a good thing as well. Unfortunately, yun nga lang, sa sobrang kaka-filter mo, sometimes, iba na yung pinapahiwatig sa'yo, iba na yung sinishare sa'yo, hindi mo napapansin, hindi mo nabibigyan ng kulay kasi nga, andoon na yung point mo na, coloring book, kailangan bigyan ng kulay. So, sometimes gusto mo ng black and white, transparency, pero you forgot that life is not just about science, it's also about arts. So, tingnan natin ano mayroon sa past mo. The Ten of Pentacles and Unfinished Symphony. Yan. So, a lot of you guys, here, Unfinished Symphony. May mga talagang in-end sa past mo na hindi na, sabihin natin, hindi na siya healthy para sa'yo. So, it could be a hobby na gusto mong ginagawa. It's something na pwedeng binibili mo lagi, pinagkagagastusan, pinagkakaabalahan, na masasabi natin na nangangain na masyado ng oras mo. Eh, nakita mo naman yun na parang, siguro, sabihin natin, on games, ganyan. So, yun, isa sa akin nun, before, yun yung isa sa mga tinanggal. Although, yes, I'm still playing online games. Pero, hindi na masyado katulad dati na, Diyos ko, kulang na lang hanggang matulog ako, nakakonect na yung utak ko doon sa games. No. Ang daming tinanggal sa'yo. So, if you're going to look back, kasi yun yung mga bagay, nakala mo, nag-enjoy ka, but the benefit is you don't have any benefits actually. Para sabihin natin na,
Naubos yung oras mo. Yun lang. Pero at the end of the day, hindi mo siya pwedeng i-brag. Kasi, there's nothing to brag about it, di ba? Unless siguro nag-collect ka ng mga vintage na items, ayun, nagagastos ka doon, ubos oras mo, tapos pwede mo ibenta. Yun. Siguro pwede, maging asset siya. Pero kung liability, malabo. Possible future you, we have here the Four of Swords and Serendipity. When you least expect it, when you, yung moment na hindi mo ina-expect yung mga bagay-bagay, when yung time na hindi mo iniisip talaga actually yung mga kailangan mo, yung mga gusto mo, doon magkakaroon ng moments na darating yung mga yon. May it be a person, may it be a property, finances. Ang hinihingi kasi dito with Serendipity and the Four of Swords, kailangan mo na mag-focus yung end goal mo. Ano ba talaga yung pinaka-end goal mo? And your end goal kasi dito, ang sinasabi ng cards, how do you see yourself in the future? Yung matanda ka na. So sabihin natin, how do you see yourself in your 60s, in your 70s, sa mga ganong edad? Where are you? What are you doing? How is your life? Yun yung end goal mo. As you focus on it, doon darating yung mga bagay na hindi mo ina-expect na gusto mo makakuha mo sa life mo. Kasi, sabi nga ni Gracie Lou Freebush, kung kilala nyo siya, people care about people who cares about themselves. So, as you care about yourself, about building your future, bahala na sa universe magbigay ng mga resources and materials to build that future that you desire. So guys, kung nakaka-resonate kayo sa readings, we have an extended reading po natin. Para mapanood nyo po ito later, i-click nyo po yung join button sa baba to be a member. At may mga additional benefits po ito based po doon sa level na pipiliin nyo. So, hope mag-click kayo po. So, tingnan natin. Tuloy natin reading mo. So, yung physical environment is the Wheel of Fortune and New Life. Ay, the old has gone, sabi nga, the new has come. Kasi ito na siya. Napapansin mo din, ang daming mga changes in terms of your physical surroundings. Pwedeng kasama dito ang work, appearance natin, kasama din dito yung ating self natin. And andun kasi, nagsished ka ng old you. Sabi nga it's time for a reinvention. Reinvest mo or reintroduce mo yourself mo, sabi ng New Life. Alam mo na may mga bagay na hindi na nag-work para sa'yo. Yung mga tao na, actually may iba sa inyo, may mga nag-iisip na kayo, unfriend ko na kaya to, or unfollow ko kaya to sa social media tong specific na tao na to. Nakikita mo na hindi na okay Hindi na maganda yung, it's no longer helping you. There's no longer mutual benefits. And wala na, parang andun lang. Go, gawin mo. Kung yun yung makakatulong para mas ma-reinvent mo yung sarili mo, para mas maging open ka, para mas maging different ka as a person, go ahead, gawin mo siya. If that will help you to achieve your goal, why not, di ba? Your emotional environment is the 9 of Cups, tsaka a leg up. Yun lang, kailangan mo na, alam mo ba, hindi ko rin alam sa inyo, no? Even with, especially mga may rising na Scorpio. Alam nyo, kailangan nyo ng tulong, hindi kayo magsabi. Alam nyo, kailangan nyo na meron kayong makakatuwang, pero dead maton kayo. Dude, hindi lahat ng tao kaya makaramdam. Hindi lahat ng tao ay sensitive para maintindihan. Kailangan niya ng tulong. Diba? Mapapansin nyo naman, I mean, if it was in the past, siguro nung mga 80s, 90s, pag makita mo yung mga guro na maraming dala, ang mga estudyante willing to help. Now, dead man ang guro. Wala silang pake. Because human nature yon.
na ang mga tao is really selfish. Human nature na sa tao na wala tayong pake. Kasi sarili natin iniisip natin. So, sometimes we need to speak up. Paano kung wala pa rin magre-react or walang tutulong? That only shows kung sino yung mga tao na nakikinig sa'yo. It only helps you to filter out yung mga individuals na masasabi natin na ito lang yung talagang value, sorry sa term, ito lang yung value mo sa kanila, ito ka lang sa kanila. Now, there will some who will try to listen, who will try to do something, pero there is a certain level that they can only do. They can only do as much then. So, that we need to also understand. Now, we have here next is yung hopes and fears mo is the sun and peace. Literal, simple ng gusto mo, peace of mind. Ewan ko ba, no? Especially mga rising Scorpio, nalakas yung maka-attract ng mga tao na broken, problematic, na ang daming issues. So, one thing na intindihan ko with this card, kasi andoon na nakikita nila na you are pursuing peace. And isa kapayapaan kasi sa peace of mind, andoon na there is also healing. Yun yung kailangan nila. Yun yung hinahanap nila. And nagkakaroon sila ng image sa'yo na baka ikaw yung makapagdala ng mga bagay na hinahanap nila. Ikaw yung makapagbigay ng pangailangan na yun. Ikaw yung makapag-open neto sa kanila. So, don't be surprised. But, the card is also advising, andun na set boundaries. Alam mo masamang mag-help, but to a certain extent lang po. Now, possible future mo is the 5 of Pentacles and Imagine. No, minsan yung mga tipong gusto mo lang, alam mo yung kay Bruno Mars, yung hindi ko pa kantahin maka-copyright ako. Basta I just wanna lay in my bed, don't feel like picking up the phone, so leave the message at the tone. Today, I swear I'm not doing anything. Actually, yung moment na gusto mo, parang a lot of you guys, the universe would love to bring you to a place, a physical place na kung saan it's just you and the nature. Ikaw lang, alam mo yung tipong, ikaw lang and then you're just enjoying the serenity ng nature. And andoon kasi andun yung part na this place will allow you to redefine, reconstruct din yung sarili mo. Na ano ba yung mga bagay na kailangan kong ibigyan ng proper healing? Ano ba yung mga bagay na kailangan ko ng bigyan ng changes sa life ko? Ano ba yung mga kailangan ko i-retain? Hindi lang kung sino din. And this is this will be a time of your rejuvenation, which is a very important task kasi may mga bagay na darating that will make things much better. So, I hope nakatulong yung readings. Those are for guidance purposes, so use your free will wisely. Kung bago kayo, subscribe, like, and share sa channel natin. May cards po tayo para sa inyong extended readings. So, para mapanood nyo po ang video na po na extended readings natin, i-click nyo po yung join button sa baba and be a member. At may mga additional benefits din po ito. Kung kailangan nyo po ng one-on-one reading or spellworks, message po kayo sa ating Facebook page. One of our admins will help you. And for donations, click nyo po yung heart, yung thanks button sa baba. Pag nag-donate kayo, nagiging cat food lang po siya talaga. So, Scorpio, maraming salamat sa iyo. God bless, namaste. Hare Krishna and blessed be. And hope to see you very soon. Mula po dito sa Baguio City in Dominican Hill. You have a great day. Kita po tayo sa extended readings. Thank you.